Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Church of God na tinatag sa saligang inilagay ng mga apostol. Ang ating Church of God ay tinatag ni Jesus at nilinang ng mga apostol. Pagkatapos, noong mga ika-4 na siglo, ang Sabat at ang Paskwa ay nawala, at ang mga regulasyon ng Diyos ay napalitan ng mga paganong kaugalian. Dahil walang liwanag sa panahong iyon, tinawag itong panahon ng kadiliman sa kasaysayan ng simbahan. Pagkatapos ng panahon ng kadiliman, pumalupa si Kristo Ansanghong noong 1918 upang iligtas ang kanyang mga anak. Noong 1948, sa edad na 30, sinimulan niya ang gawain ng Ebanghelyo sa panahon ng Espiritu Santo gaya ng prinopesiya, pagmalambot na ang sanga ng puno ng igos at umuusbong na ang mga dahon. Alam niyo na ang anak ng tao ay nasa mga pintuan na. Noong 1985, ang ika-37 taon ng propesiya ni David, nakumpleto niya ang trono ni David at umakyat sa langit. 4 na taon bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Sa pamamagitan ng pahayagang lingguhang relihiyon, ipinahayag ni Amang Ansanghong na dapat na kumpletuhin ng ikalawang pagdating na Kristo ang 37 taon ng ministeryo ng Ebanghelyo at mamatay. Pagkalipas ng 4 na taon, namatay siya alinsunod sa propesiya. Alinsunod sa propesiya ng Biblia, sino ang nalikha nang nakatulog si Adan? Gaya ng prinopesiya, si Eva ay nalikha at itinuro ni Ama sa kanyang mga anak ang tungkol sa pag-iral na makalangit na ina. Isinulat niya, sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay ina. Nirecord niya ito sa kanyang sariling sulat kamay at iniwan ang mahalagang katuruan para sa kanyang mga anak. Pagkatapos nito, masigasig na nilakad ng Church of God ang landas ng Ebanghelyo sa loob ng halos 40 taon sa ilalim ng paggabay ng makalangit na ina. Kahit na mga anak tayo ng Diyos, sinabi ng Diyos na magkakaroon ng mga araw ng pagtangis. Minsan, iniinsulto at sinisiraan tayo ng mga tao. Pero prinopesiya ng Biblia, nabibigyan tayo ng Diyos ng araw ng kagalakan at luwalhati sa huli. Pumarito si Ama sa lupa at noong 1964, muli niyang tinatag ang Church of God alinsunod sa pangalan ng simbahan na matatagpuan sa Biblia. Sa ilalim ng patnubay ni na Ama at Ina, ang Ebanghelyo ay pinapangaral na ngayon sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, gaya ng prinopesiya ng Biblia. Ang Church of God, na nagsimula sa isang maliit na lugar, gaya ng silid ni Marco sa itaas, ay nagpapalaganap na ngayon ng Ebanghelyo sa buong mundo sa ilalim ng pagpapala ni na Ama at Ina. Sa bawat bansa, ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang mga kilalang universidad at mahalagang institusyon. Kung miyembro kayo ng mga naturang organisasyon, titingalain kayo ng mga tao. Sino ang kinaiinggitan ng mga anghel sa langit? Nasusulat na kinaiinggitan nila ang bayan ng Church of God na sumusunod sa bagong tipan. Hindi sila naiinggit sa mga hari ng sanlibutan. Hindi sila naiinggit sa mga kilalang iskolar o sa mga sikat na doktor. Kinaiinggitan nila ang mga miyembro ng Zion na naririto ngayon, hindi ba?
Kaya dapat niyong ipagmalaki na sa Church of God kayo dumadalo. Kung gayon, bakit? Sino ang nagtatag ng Church of God? Tinatag ito ni Jesus 2,000 taong nakalilipas sa panahon ng anak. Hindi ba't hinahangaan ng lahat ng Kristiyano si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, at si Apostol Juan na nagsulat ng aklat ng Revelation? Anong simbahan ang dinaluhan nila? Iyon ay ang ating simbahan. Ang ating simbahan ay pinatotohanan ng Biblia at ng mga propeta. Tinatag ng Diyos sa saligang inilagay ng mga propeta at tinuruan ng Diyos. Dapat nating ipagmalaki na dumadalo tayo sa simbahang ito. Habang nangangaral, maaari niyong itanong sa mga tao, may simbahan ka bang dinadaluhan? Kung sasabihin nilang, oo, tanungin sila ng, tinatag ba ng Diyos ang simbahan niyo? Ang aming simbahan ay tinatag ng Diyos. Hindi mo ba alam ang tungkol sa simbahan namin? Ngayon, tignan natin ang bagay na ito. Sinabi ng Biblia na sa buong buhay natin, may mga araw ng pagtangis. Hanggang sa matapos ang mga araw ng pagtangis ng Jerusalem, ang kanyang mga anak ay hindi malugod na tinatanggap sa mundong ito. Gayunman, dahil ang mga araw na ito ng pagtangis ay nakapropesiya na sa Biblia, hindi ba't dapat nating mapagtagumpayan lahat ito? Pag natapos na ito, sasabihin ng Diyos, ang mga araw ng iyong pagtangis ay natapos na. Ano ang gusto niyang ibigay sa atin sa huli? Bibigyan niya tayo ng mga araw ng luwalhati at galak. Tingnan natin ang propesiya tungkol sa Church of God sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat nga sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ano ang pangalan ng simbahan na nasa Korinto? Iyon ay Church of God. Wala nang iba pang pangalan ng simbahan na makikita sa Biblia, kundi ang Church of God. Napakahalaga ng pangalan. Ang Church of God ay ang simbahang pinamamahalaan ng Diyos. Ang simbahang ito ay pinangalanan na Iglesia ng Diyos o Church of God dahil ang Diyos ang siyang nagtatag at gumabay sa simbahang ito. Nang itatag ni Jesus ang simbahan 2,000 taong nakalilipas, pinangalanan niya itong Church of God. Ang simbahang dinaluhan ni na Apostol Pedro, Apostol Pablo, at Apostol Juan, at ng lahat ng banal ng sinaunang simbahan, ay ang Church of God. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 11, verse 20. Tingnan natin ang verse 20. Kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. Sapagkat kapag dumating na ang panahon ng pagkain, ang bawat isa ay nauna sa kanyang sariling hapunan, at ang isa ay gutom, at ang iba ay lasing. Ano, wala ba kayong mga bahay na makakainan at maiinuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Anong pangalan ng simbahan ang nakasulat dito? Iglesia ng Diyos, Church of God. Kahit noong panahon ng sinaunang simbahan, may mga miyembro na hindi sumusunod sa mga tuntunin ng Church of God at ginagawa ang mga bagay ayon sa sarili nilang kalooban. Isinulat ni Apostol Pablo, hindi nyo dapat na gawin iyon sa loob ng Church of God. Ang pagpapakita ng paghamak sa Church of God ay hindi katanggap-tanggap. Pumunta tayo sa chapter 15. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, nasusulat, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Noong miyembro pa ng Judaismo si Apostol Pablo,
inusig niya ang Church of God. Sa daang patungo sa Damasco, nakakita siya ng isang nakakasilaw na liwanag. Napakalakas ng liwanag, kaya bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na nanggaling sa liwanag. Nang panahong iyon, ang pangalan ni Apostol Pablo ay Saulo. Narinig niya ang tinig ni Jesus na tumatawag, "Saulo, Saulo." Kaya sumagot siya ng, "Sino ka, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong inuusig." Nagulat si Pablo. Hanggang sa mga sandaling iyon, inakala niya na namumuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa halip, inuusig niya pala ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinagnilayan ni Apostol Pablo ang kanyang nakaraang buhay. Muli nating tignan ang verse 9. "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos." Inisip ni Pablo, noong nasa Judaismo ako, inusig ko ang Church of God. Pero binigyan ako ng mahalagang posisyon at titulo bilang isang apostol. Hindi ako karapat-dapat sa pagpapalang ito. Dito, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung paano niya inusig ang Church of God nang hindi nauunawaan ang katotohanan. Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Chapter 3 verse 15. "Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang, ano? Iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan." Ano ang pangalan ng sinaunang simbahan na tinatag ni Hesukristo? Ito ay Church of God. Kung gayon, sa anong saligan itinayo ang Church of God? Tingnan natin ang Ephesians chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. "Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nasa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu." Anong simbahan ang itinayo sa saligan ng pananampalataya ng mga apostol at ng mga propeta at sa katotohanang natutunan nila? Ito ay ang Church of God. Tinatag ito ni Jesus sa ganitong paraan. Tinatag ni Kristo ang simbahan na nakapropesiya sa Biblia, kung saan ang hinaharap ay garantisado na. Tinatag niya ang Church of God bilang ang pinakamahalagang lugar para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya dapat nating ipagmalaki ang ating simbahan. Tingnan natin ang Matthew chapter 16 verse 15. Matthew chapter 16 verse 15. Sinabi niya sa kanila, "Ngunit anong sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Ngayon, tingnan natin ng mas mabuti. Verse 18. "At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko." Kanino tumutukoy ang ko? Kay Jesus. Ano ang itatayo niya? Ang aking iglesia. Kaninong simbahan ang aking iglesia? Si Jesus ay ang Diyos anak, ayon sa Trinity. At ang mga pintuan ng Hades ay, ano?
Hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kinilala ni Jesus ang autoridad ng simbahang ito. Pag tiningnan nating mabuti ang Matthew chapter 16, makikita natin na pinagpapala ni Jesus si Pedro sa pagsasabing, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Kung mahahanap natin ang simbahang dinaluhan ni na Pedro, Pablo at Juan, ang simbahang tinayo sa saligang inilagay ng mga propeta, malalaman natin kung sino ang nagtatag ng simbahang ito. Hindi ba? 2,000 taong nakalilipas, sinabi ni Jesus na, "Itatatag ko ang aking simbahan," at ibinigay kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit para makilala ang Diyos na dumating sa laman. Anong simbahan ang nakatanggap ng ganitong pagpapala? Hindi natin dapat nabaliwalain ang Biblia, kundi suriin itong mabuti. Hindi ba't napakabuti kung dadalo tayo sa parehong simbahang iyon? Mga kapatid, ang simbahang ito, kung saan ang kaligtasan ay garantisado na at ang katotohanan ay pinapangako, ay ang ating Church of God. Dapat na alam natin ang bagay na ito. Tignan natin ang Luke chapter 22 verse 7. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kahit isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito." Ito ang simbahan kung saan hinanda ni na Pedro at Juan ang Paskwa. Sino ang nag-utos sa kanila na gawin ito? Pumarito ang Diyos sa lupa sa laman at isinugo sina Pedro at Juan. Sa ibang salita, sa pamamagitan ng katotohanan, unti-unting hinahayag ng Diyos ang simbahan na tinatag sa pundasyon na inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. Sa mga araw ngayon, may napakaraming simbahan. Gayunman, anong simbahan ang nagpapahalaga sa Paskwa? Sumusunod sa kautusan ng katotohanan at sumusunod sa mga utos ng Diyos alinsunod sa mga tamang tuntunin? Tanging ang Church of God. Magpatuloy tayo. Verse 14. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, "Pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa. Hindi ba't ang pagkain ng Paskwa ay nangangahulugang pagdiriwang ng Paskwa? Iyon ay dahil sa loob ng mga tuntunin ng Paskwa, dapat tayong kumain ng laman ng anak ng tao at uminom ng kanyang dugo." Pinakahangad ni Jesus na kainin ang Paskwa. Ang simbahang tinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta ay dapat na magdiwang ng Paskwa. Gayunman, ang ibang mga simbahan ba ay nagdiriwang ng Paskwa? Walang ibang simbahan na nagdiriwang ng Paskwa. Sa ibang salita, ang ibang mga simbahan ay hindi ang simbahang tinatag ni Jesus na tinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. Ang Paskwa ay ang katotohanang tinatag ni Jesus at ang pinakahangad niyang ipagdiwang. Hindi ba't ang katotohanan ito ay matatagpuan sa World Mission Society, Church of God? Pumunta tayo sa verse 19. Verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ano ang sinabi ni Jesus? Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Isa itong tuntunin at utos na tinatag ni Jesus. Ano ang katotohanang dapat na mayroon sa simbahan na tinatag ni Jesus? Dinaluhan ng mga apostol at tinayo sa saligang inilagay ng mga apostol, ang simbahang ito ay dapat na mayroong katotohanan ng Paskwa.
Ngayon, kahit na napakaraming simbahan ang nag-aangking naniniwala sa Diyos, hindi nila ipinagdiriwang ang Pasko. Bakit dumating si Jesus sa lupang ito? Dumating siya para iligtas tayo. Kung ang Pasko ay walang kinalaman sa ating kaligtasan, hangarin ba niyang ipagdiwang ito? Magpatuloy tayo sa verse 20. Gayun din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan na sinasabi, kinuha niya ang alak ng Pasko na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay, ang ano? Ang bagong tipan sa aking dugo. Ano ang pangalan ng simbahang tinatag sa katotohanan ito? Ito ay ang Church of God. Naniniwala ako na dapat nating buong tapang na ipahayag na ito ang simbahang dinadaluhan namin at ipakalat ang katotohanan ito sa lahat ng tao sa buong mundo upang maakay ang sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Sa araw ng Pasko, sinabi ni Jesus na, ang kopang ito ay ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi nyo ba naaalala ang katotohanan ito na nakasulat sa Matthew chapter 26? Alamin natin ang kahulugan at kahalagahan ng seremonyang ito. Lumipat tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 11. Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hintil sa laman, tinatawag na di tuli, ng mga tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao, na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay nakay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng, ano? Ng dugo ni Kristo. Ang tipan ng katotohanan na nauugnay sa dugo ni Kristo ay napakahalaga. Noon, tayo ay mga banyaga, pero ngayon, tayo ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pumunta tayo sa verse 19. Kaya nga, hindi na kayo mga, ano? Mga dayuhan at banyaga. Hindi na kayo panauhin, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ang salitang sambahayan ay nangangahulugang pamilya. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay nilalapit sa Diyos. Kung gayon, ano tayo ayon sa Biblia? Tayo ay pamilya ng Diyos. Kung gayon, paano tayo ginawang pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Pasko? Mga kapatid, ano ang minamana ng mga anak mula sa kanilang mga magulang? Minamana nila ang laman at dugo ng kanilang mga magulang. Pinaaalalahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pisikal na prinsipyong ito. Ang tinapay ng Pasko ay kumakatawan sa kanyang laman, at ang alak ng Pasko ay kumakatawan sa kanyang dugo. Kaya sa pagtanggap sa laman at dugo ng Diyos, ang ating kaugnayan sa Diyos ay maitatatag bilang ating ama at ina at kanilang mga anak. Kahit na sinabi ng Diyos na, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin, may simbahan ba na nagdiriwang ng Pasko? Ito ay tunay na nakakagulat. Kaya sinabi ng Diyos, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig. Tunay tayong pinagpala ayon sa Biblia. Dahil nakakatanggap tayo ng mga ganitong pagpapala mula sa langit, magagawa nating kausapin ang kahit sino ng may kumpiyansa. Anong simbahan ang dinadaluhan mo? Dumadalo ako sa simbahan na tinatag ni Jesus. Sa ganitong paraan, may pagmamalaki natin ang ating simbahan at ang katotohanan. Hindi ba't ito ang pananampalataya? Kung mabibigo tayo magkaroon ng pananampalataya sa mga propesiya ng Biblia,
At magiging gaya tayo ng mga binhi na nalaglag sa tabing daan o sa batuhan. Makakagawa tayo ng kahangalan na gaya ng natuyo ang mga binhi sa ilalim ng araw. Kaya sinabi ni Jesus sa Revelation chapter 3, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Hindi ba tinuturuan tayo ng Biblia na hindi natin kailanman dapat na maliitin ang dakilang katotohanan ito, ni itapon ito gaya ng ginawa ni Esau? Tinatag ng Diyos ang simbahan sa lupang ito nang may dakilang layunin na iligtas ang mundo. Sa kadahilanang ito, bago siya umakyat sa langit, may hiniling siya sa kanyang mga alagad. Ano ang sinabi niya na dapat nating gawin hanggang sa kanyang muling pagdating? Ipangaral ang ebanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ibig niyang sabihin na ang tanging paraan para mapatawad tayo sa mga kasalanang nagawa natin sa langit ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng ebanghelyo. Tingnan natin ang utos ni Jesus sa Matthew chapter 28. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang tungkulin ng Church of God na tinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at tinatag ng Diyos ay ang ituro kung ano ang kaligtasan, kung ano ang langit, at kung may impyerno ba o wala. Sa sangkatauhan na nabubuhay ng hindi nalalaman ang mga ito, at ang gabayan silang mamuhay ng matuwid, tapat, at tama sa lupang ito. Iniutos ni Jesus sa kanyang simbahan na ituro sa sangkatauhan na ang makalupang buhay ay ibinigay sa kanila upang magsisi at mapatawad sa mga kasalanan na nagawa nila sa langit. Para makapagpasalamat sila sa Diyos, luwalatiin siya at purihin siya araw-araw. Kaya dapat nating turuan ng lahat ng tao na hindi pa ito alam. May mga tao na hindi naniniwala kahit na tinuturuan ko sila. Kakaiba ang tingin nila sa akin. Mga kapatid, kakaiba man ang tingin ng iba sa atin o tanggapin man nila tayo, ginagawa natin ang gawain ng Diyos. Hindi ba't nasusulat na gagantimpalaan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa pag natapos na ang maluwalhating gawain ng Diyos? Pagtingnan natin ang Matthew chapter 24 verse 14. Anong sinasabi tungkol sa ebanghelyo ng kaharian? Ito ay maipapangaral sa buong mundo. Tiyak itong maipapangaral sa lahat ng dako ng mundo sa pamamagitan ng labi ng kahit sino. Ang ating ebanghelyo ay hindi kailanman mabibigo. Kung gayon, iligtas natin ang sanlibutan at pangunahan ito sa pamamagitan ng ebanghelyong ito. Umaasa ako na ang lahat ng miyembro ng Zion ay magbibigay ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos Elohim sa simbahang tinatag ng Diyos. Kung hindi tayo kikilos, hindi maliligtas ang mundo. Iisang simbahan lang ang tinalaga ng Diyos na makakapagligtas sa mundo. Anong simbahan ito? World Mission Society, Church of God. Sa kadahilanang ito, tinatag ng Diyos ang Church of God noong 1964. Habang sumasamba sa isang maliit na lugar na gaya ng silid ni Marco sa itaas, lagi niyang binibigyang diin na ang ebanghelyong ito ng kaharian ay maipapangaral sa buong mundo. Pag-isipan natin ang mga katuroang ito na makapangyarihang ibinigay sa atin ng ating Ama. Nang buong puso natin, gawin natin ang ating pinakamakakaya, tipunin ang ating lakas, at sama-samang sumulong. Ihayag din natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Tanging ang Church of God ang nangingili ng Pasko at ng Sabath at sumusunod sa lahat ng regulasyon ng bagong tipan ng eksaktong gaya ng iniutos ng Diyos. Ito ang tanging simbahan kung saan perpektong naaayon ang lahat sa Biblia.
Kung gayon, bakit ito sinisiraan ng mga tao? Noong panahon ng unang pagdating ni Jesus, siniraan din ang Church of God. Ito ay hindi dahil sa may masamang ginawa ang mga miyembro, habang ang iba ay nagdiriwang ng Paskwa sa pamamagitan ng paghahandog ng mga kordero. Ipinahayag naman ni Jesus ang bagong tipan sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa. Sa araw ng Sabat, habang ang iba ay walang ginagawa, ang mga alagad ni Jesus ay namulot ng mga uhay ng trigo at kumain ng mga butil. At sa araw ng Sabat, pinagaling ni Jesus ang mga may karamdaman. Kaya sinabi ni Jesus na, sino kaya sa inyo na kung mayroon siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya ito aabutin at hanguin? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang pinakamahuhusay na katuruan lang ang ibinigay niya sa atin. Kahit na may mga bibig sila, wala silang masabi. Sa ganitong paraan, pinangunahan niya ang sinaunang simbahan. Noong ika-4 na siglo, binago ni Satanas ang mga panahon at kautusan, alinsunod sa propesiya. Kaya para iligtas ang sangkatauhan sa ikalawang pagkakataon, dumating sina Ama at Ina sa Korea, ang kaduluduluhang bahagi ng lupa sa silangan, ibinalik ang katotohanan at pinangunahan ng simbahan, alinsunod sa bagong tipan. Ang Paskwa na kanyang tinuro ay hindi ang kautusan ng lumang tipan. Si Jesus ay isa lang bang tauhan sa lumang tipan? Sa bagong tipan, anong sinabi ni Jesus tungkol sa Paskwa? Pinakahangad niyang ipagdiwang ito. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, pero hindi sumunod sa Kanyang mga halimbawa? Lumalapit kayo sa akin sa pamamagitan ng inyong bibig at pinapupurihan ako ng inyong mga labi. Pero ano ang tunay nilang ginagawa? Malayo ang inyong puso sa akin. Kaya't sinabi niyang, lumayo kayo sa akin, kayo mga lumalabag sa kautusan. Gayunman, ano ang sasabihin ni na Ama at Ina sa mga anak ng Zion? Mga minamahal kong anak, nakita ko ang lahat ng inyong pagsisikap na sundin ang aking mga utos sa kabila ng panlilibak at pag-uusig ng mundo. Kaya pagpapalain ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Hindi ba bumibilis ang tibok ng puso nyo pag iniisip nyo ito? Sa kaunti pang pagsisikap at lakas, naway maging handa ang lahat ng miyembro ng Zion na salubungin si Ama. Taos-puso kong hinihiling sa inyo na ilaan ang inyong mga sarili sa pagpapalaganap ng ebanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.